Hello, magandang araw po sa bawat isa sa atin. At sa mga oras ito ay tayo po ay magpapatuloy sa atin pong pagbabasa ng salita ng Panginoon mula sa aklat ng Kawikaan chapter 28. Samahan niyo po ako na pakinggan at basahin ang nilalaman ng Kawikaang ito. Ang matuwid at ang masama. Tumatakbo ang masama kahit walang humahabol, ngunit panatag ang matuwid, ang katulad ay leon. Kung ang bayan ay magkasala, maraming gustong mamamahala. Ngunit kung matalino ang namumuno, malakas at matatag ang bansa. Ang pinunong sa may hirap ay sumisiil ay tulad ng ulang sumisira sa pananim. Ang masama ay pinupuri ng masuwayin sa batas, ngunit kalaban nila ang mga taong sa tuntunin ay tumutupad. Hindi alam ng masama kung ano ang katarungan, ngunit ang mga sumasamba kay Yahweh lubos itong maiintindihan. Mabuti na ang mahirap na namumuhay sa katwiran kaysa taong mayaman ngunit makasalanan. Ang anak na matalino ay sumusunod sa aral, ngunit ang nakipagbarkada sa masama ay kahihiyan ng magulang. Ang kayamanang natamo sa pamagitan ng patubuan ay mauwi sa maawain at matulungin sa nangangailangan. Ang panalangin ng taong hindi sumusunod sa kautusan ay kasuklam-suklam. Ang tumutukso sa mabuti upang magpakasama ay mabubulid sa sariling pakana. Ngunit ang taong may tapat na pamumuhay ay magmamana ng maraming kabutihan. Ang palagay ng mayaman ay marunong siya, ngunit ang mahirap na may unawa ay mabuti pa sa kanya. Kapag matuwid ang nasa kapangyarihan, ang lahat ay nagdiriwang. Ngunit kung ang pumalit ay masama, lahat ay nasa taguan. Ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti, ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Mapalad ang taong sumusunod sa ating Diyos, ngunit ang matigas ang ulo ay mapapahamak. Ang masamang hari ay tila liyong babagsik at nakakatakot na parang usong mabangis. Ang haring walang pangunawa ay tiyak na malupit. Ang pamamahala ng tapat na hari ay lalawig. Ang pumatay sa kapwa ay humuhukay ng sariling libingan, at ang taong ito'y dapat tulungan. Ang taong tapat ay ligtas sa kapahamakan, ngunit ang masama ay biglang mabubuwal. Sagana sa pagkain ang magsasakang masipag, ngunit nagdarahop ang taong tamad. Ang taong tapat ay mananagana sa pagpapala, ngunit paparusahan ang yumaman sa pandaraya. Ang paghatol ng may kinikilingan ay hindi mainam, ngunit hindi sa suhol may hukom na gumagawa ng ganitong kasamaan. Ang kuripot ay nagmamadaling yumaman, ni hindi iniisip na kahirapan ay daratal. Ang tapat sa pagsaway sa bandang huli pasasalamatan, kaysa sa taong panay ang pagpuri kahit hindi nararapat. Ang anak na ninikawan ang kanyang magulang at sasabihing ito'y hindi kasalanan ay mas dahol pa sa karaniwang magnanakaw. Ang taong gahaman ay lumikha ng kaguluhan, ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh uunlad ang kabuhayan. Ang nagtitiwala sa sariling kakayahan ay mangmang, ngunit ang sumusunod sa magandang payo ay malayo sa kapahamakan. Ang tumutulong sa mahirap ay di magkukulang, ngunit susumpain ang nagbubulag-bulagan. Kapag masama ang pinuno, ang lahat ay nagkukubli, ngunit kapag sila ay wala na, ang mabubuti dumadami. Pinagpala po ng Panginoon ang kanya pong mga salita. Salamat sa Panginoon sa kanya pong mga paalala sa aral ng karunungan na itinuturo sa atin pong kalagitnaan. Nawa ang mensaheng ito ay patuloy po nating maisapamuhay at tangkilikin ang karunungan na nagmumula sa Panginoon, at ang atin pong buhay ay magtatagumpay. Idalangin po natin sa Panginoon na atin pong maisapamuhay ang kagandahang asal, ang kagandahang loob na nagmumula sa salita ng atin pong Panginoon.
Dakila't mapagpalang Diyos, Ama naming nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa kabutihan ng iyo po mga salitang patuloy nga pong itinuturo sa amin pong buhay. Dalangin ko po na patuloy nga pong ito ay maisap mamuhay po namin. Tulungan niyo po kami at turuan. Maraming salamat po o Diyos sa mga paalala at pagtutuwid sa amin pong buhay na amin pong napakinggan. Dalangin po namin na patuloy nga naming ikaw ay mabigyan ng kapurihan at karangalan sa pamagitan ng aming pong mga buhay. Ang lahat ng pasasalamat ay tanging sa iyo lamang o Diyos, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen at amen. Sa muli, ito po si Brother Jake Ferdinand Imwahi, ang iyo pong nakakasama sa pagbabasa ng salita ng Panginoon mula sa aklat ng Proverbs chapter 28. Hanggang sa muli, and God bless.